The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The mother of Jesus and his brothers arrived at the house. Standing outside, they sent word to Jesus and called him. A crowd seated around him told him, "Your mother and your brothers and your sisters are outside asking for you." But he said to them in reply, "Who are my mother and my brothers?" And looking around at those seated in the circle, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of God is my brother and sister and mother." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. When God created the world, everything that He created, He would say, "And it was good." It was good. He did not say, "It was beautiful." It was good. Hindi lahat ng maganda mabuti, at marahil hindi lang lahat ng mabuti maganda. Sapagkat yung ganda nasa tumitingin. Ang mabuti ay sinusukat ng kalooban ayon sa panukatan ng Diyos. Ang lahat ay mabuti. But when our first parents started disobey God, what is beautiful turns into a tragedy. Because of disobedience, death seeps in. Dati naman walang kamatayan. Sapagkat ninais ng Diyos na tayo ay habang buhay na nabubuhay sa paraiso. Kaya lang, nilabag ng ating unang mga magulang ang kautusan. Ang alin? Huwag mong pakikialaman ang bunga ng puno ng katotohanan. The disobedience lead us to many problems. C.S. Lewis said, "If your neck is not broken, your house is not burning, and you are not dying, you are not complaining about problems, but inconvenience." Inconvenience. You must distinguish the two. Problems have solutions. Inconvenience needs a change of heart. It's about attitude. Ibig sabihin, problems have solutions. But what is the problem with the statement of C.S. Lewis? If you consider death as problem, then it must have solution. But death has no solution. Saint Augustine have said this, the moment you are born, you start dying. Because that is part of life. You are born, you die. That's the consequence of the sin of Adam and Eve. No doctors, no intellectuals, no guru have solved the problem of death. If it has no solution, then it is not a problem. But why C.S. Lewis talk about death as a problem? Perhaps he was not talking about death. Perhaps he was not talking about earthly death. Perhaps he was talking about where you will go after you die. Where you will go after you die. It means you have solutions.
Because you have the choice if you want to spend eternity with God or spend eternity apart from God. May solusyon yun. Sapagkat may kapangyarihan ka na piliin saan ka pupunta pag ikaw ay namatay. Smoking or non-smoking. May kapangyarihan ka. Yung kamatayan, wala kang magagawa. Pero yung pupuntahan mo pagkatapos mong mamatay, yung ka may kapangyarihan. At doon ka may problema. Doon ka may problema. Pero may solusyon yon. Ano solusyon? Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. You cannot prevent growing old. If you want to live long, you will grow old. If you grow old, sickness will be part of your life. Sabi nga ng tatay ko, all life ends in ICU. Ano po? Sinulat niya yun. Nagpapaalam siya sa amin. Hindi siya makapagsalita kasi intubated siya. Pero sinulat niya yun. All life ends in ICU. I thank God I'm 82. Why? Bakit niya sinulat yun? Kasi palagi niyang pinapaala sa amin. Life is only 70, 80 for those who are strong. Yung 82, pinagpasalamat niya. Ibig sabihin, sobra ako sa kota. Di po ba, no? Mga minamahal mga kapatid. Again, sickness is not a problem. It's part of life. If you become weak, it's part of life. So you don't grumble. You don't grumble. Nakwento ko yan sa Greenbelt, di po ba? Merong matandang nagrereklamo. Bakit? Late sa misa. Nag-homily ka. Nandyan, lakad ng lakad. Tinitingnan yung mga nakaupo. Gustong paupuin siya. Late eh. Late. Gusto ko sabihin, ano ho ba? Titigil muna ako para kayong mupo. Di ba? Napansin niyang nakakaabala siya. Kaya pagkatapos ng misa, pinuntahan niya ako sa sacristy. Sabi niya, sorry, Father. Sabi ko, okay lang po. Pero nagdahilan pa. Sabi, kasi Father, ako'y matanda na. Mabagal na ako. Mahina na ako. Ang dami ko ng gamot. Bingi na ako, Father. Malabo ng mata ko, kaya gusto ko sa harap nakaupo. Diba? Yung iba dito, mayroong upuan dyan nakalagay for senior citizen. Dati. Wala namang naupo. Walang naupo. Hindi nila matanggap sila senior. Kaya inalis na lang. Di po ba, ano? O sabi ko, ano magagawa ko, nanay? Gusto niyang mag-sympathize ako sa kanya na kawawa ka naman. Hindi ko sinabi yun. Reklamo siya ng reklamo. Sabi ko, nanay, ilang taon na ba kayo? 86 na ako, Father. 86 na pala kayo. Dami niyo reklamo. Dapat nga, patay na kayo. Akala ko magagalit. Natawa. Tanggap niya. Tanggap niya. Diba? Pag ikay matanda na, hindi ka na nagre-reklamo. Nagpapasalamat ka dapat. Di po ba na? Nagpapasalamat ka. Anong inaasahan nyo pag kayo matanda? Malakas kayo? Kinain nyo lahat ng bawal? Ano ka? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid. It's not a problem. It is just an inconvenience. Kasi, mamili ka. Masakit-sakit o mamatay na? Masakit-sakit na lang, Father. Di ba, no? Ay, wala naman eh. Nakwento ko nga sa inyo madalas. Di po ba, no? Na kung saan, merong ball ng Bible passages dyan. Ngayon, wala na. Bakit? Wala nang nakuha eh. Bakit? Kasi pinalagay ko yung passage na, you fool, I will take your life tonight. Di wala nang dumadampot.
natatakot sila eh. Hindi ba? No? Oo nga naman. Kasi mahilig tayong mamili lang ng magandang Bible passage. Pero ayaw natin tanggapin yung nabubunot natin. Hindi ba? No? Ano nga? Kaya nga rapol eh. Hindi ba? No? O inabunot mo, di tanggapin mo. Mamayang gabi ka na lang. Hindi ba? No? Hindi ba? Oh, kahit nga sa patay, sinasabi ko yan sa misa, kayo po ba'y pumirma na doon sa booklet sa labas? Opo, Father. Opo. Buti naman. Kasi pagkatapos ng libig nito, irarapol yan. Kung sinong mabunot, siyang kasunod na mamamatay. Ganun ba yan, Father? Bakit? Bahagi ng buhay ang kamatayan. Hindi problema yon. We are sick, and some of us are sick at peace. Others are sick but miserable because they keep on denying the reality that sickness is part of life. Binibiro ko si Father Rick, na matanda na, nagpapakumpisal. Nung nagkita kami after pandemic, aywan ko ba kung bakit yun na nasabi ko. Sabi niya, Father Dave. Sabi ko, Padre, buhay ka pa. Sabi niya, bakit ganyan ang bati mo? So, hindi ko alam bakit yun na nabati ko. Ano po? Mahaba pa naman ang buhay. Hindi po ba? Kanya-kanya. Kanya-kanya. Learn to live. Learn to live. Ano sabi sa first reading? Did it please God that every 6 steps I make an offering because I am bringing the Ark of the Covenant? I do not know. I do not know. Siguro sabi ng mga kambing, kailan ba titigil yan? Patay ng patay eh. Di ba ba? No? Nakapila yung mga bakat kambing na pupugutan ng ulo. Ang tagal naman, di ba? No? Sigurado kang mapuputol ang ulo mo. Di ba? Kinalulugod ba ng Diyos yun? Are your offerings really something that God takes delight? No. The gospel reminds us of what? Obedience. Those who do the will of God. That is the challenge of today. Why? Because even the Psalms would say, some were sick. Not all, but some. Some were sick because of their sinful ways. Some were sick, not all, because of their sinful way. Kaya pag may sakit ka, tinatanong mo, may kasalanan ba ako? Sapagkat 3 bagay, at palagi ko yung sinasabi kung bakit tayo may problema. Unang-una, mayroong kang kasalanan. Hanggat hindi mo hinihingi ng tawad ang iyong kasalanan, hanggat hindi mo tinatama ang mali sa iyong buhay, patuloy ang iyong karamdaman. Second, mayroong pinagagawa sa iyo ang Diyos na hindi mo ginagawa. Sabi sa iyo ng pari sa penance, isoli mo, bayaran mo ang iyong inutang. Hanggang ngayon hindi ka nagbabayad. O kaya makipagkasundo ka, di ba? Minsan nga, pag nagpapakumpisal, tapos nagsabi ka ng penance, may tumatawad pa eh. Father, pwedeng iba na lang? Ano ka? Yan talaga para sa iyo. Di ba? Ganun talaga. Gusto mong gumaling, gawin mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Di ba? Ikatlo, baka may tinuturo lang ang Diyos. Wala kang kasalanan, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, pero baka may tinuturo lang ang Diyos. Ang alin? Dagdagan mo ang haba ng pasensya, magtiis ka, di ba? Di ko alam kung ano tinuturo ng Diyos. Magpakumbaba ka. I do not know. Because every experience has a lesson. Ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw lang ang nakakaalam. Again, my brothers and sisters, in this healing mass, we examine ourselves. Ano sinasabi ng may sakit sa harapan ng Diyos? If you wish it, if you will it,
Di ba? Walang nagsasabi sa kanila, Lord, pagalingin mo ako. Hindi. Lahat nagsasabing, Lord, kung nanaisin mo. Look at the prayer. Lord, kung nanaisin mo. If you will it. Ganun pag ikaw ay nagdadasal. Huwag mo didiktahan ng Diyos. Lord, kung nanaisin mo, gagaling ako dito. Kung nanaisin mo. Di ba? Kung hindi binagay, ay di, pasalamat ka. Di po ba, ano? Pasalamat ka. Yung mga may cancer, palagi ko yan sinasabi, takot na takot, may cancer. Ano kinakatakot mo? Dahil iniisip mo, mamamatay ka na dahil may cancer ka. Di po ba? Hello? Maraming walang cancer na matay. Di po ba? Isipin nyo yun. Pag may cancer ba, patay agad? Hindi naman na. Yung iba nga, wala namang cancer. Patay. Di po ba, ano? At least, kung may cancer ka, alam mo, ay, malapit na ako. Di ba, ano? Yung wala kang sakit, complacent ka. Oh, yari. Di po ba, ano? Complacent ka eh. Di ba? Nasinok ka lang. Patay agad. Di po ba, ano? Nobody knows. What is important is what? Not you were healed, not that your prayers were answered. What is important is you do the will of God. Again, my brothers and sisters, we will not go to heaven because we are healthy. Keep that in mind. You will not go to heaven because your prayers were answered. You will go to heaven because you have obeyed God. Mahirap yung habol ng healing priest, di po ba? No? Lahat na lang ng misa ni Father, hinabol niya. Gumaling siya. Oh. Nung namatay siya, kumakatok siya sa pinto ng langit. Ano ginagawa mo dito? Sabi ni St. Peter, papasukin mo na ako. Oh, sumunod ka kay Father, doon ka sinusundan mo eh. Di po ba? O, di ba? Kay Father ka sumunod. Sunod ka na sunod sa Kanya eh. Lahat na sinabi ni Father, ginawa mo. Yung kalooban ko, hindi mo ginawa. O, yari ka, di pa ba, no? Magsama kayo ni Father. O, di ba? Ha? Ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Again, my brothers and sisters, what are your worries? What are your worries? I'm not saying okay lang na mayroong inconvenience, okay lang may sakit. But I hope you worry things worth worrying. I hope you worry about things worth worrying. If not, don't worry about it. Ano sabi ni Padre Pio? Pray, don't worry. Diba, no? Yun lang sabi niya. Pray, don't worry. Ganun kasimple yun. So, if you are worrying of something, you pray, then you stop worrying. Tapos na yun. Diba? Hindi ba namatay si Padre Pio? Namatay. Diba? O gusto niya ba yung stigmata niya? Diba? Para lang maganda, para maganda lang sa picture yung stigmata. Ano po? Pero ang sabi niya, is sobrang sakit. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Can you imagine? Yung iba sa atin, puwet lang may stigmata eh. Hindi po ba, no? Hemorrhoids, di ba, no? Ha? Hindi ba? Dami niyong problema. Di ba? Tigilan niyo nga yan.
Di ba? Again, my brothers and sisters, this healing mass hopefully bring us to the realization that we are loved by God. Mahalaga yan. Na sa gitna ng iyong problema, sa gitna ng iyong karamdaman, sa gitna ng iyong mga suliranin, unang-una, mahal ka pa rin ng Diyos. Mahal ka pa rin ng Diyos. Again, 3 bagay. May kasalanan ba? Kung wala, don't worry. Meron bang pinagagawa na hindi mo ginagawa? Kung wala, don't worry. Baka meron lang tinuturo ang Diyos. Learn to listen. Learn to listen. And third, keep the words of Padre Pio Petrocina. Pray. When you pray, what is the prayer? If you wish it. Kung nanaisin mo, Panginoon, kung nanaisin mo, sabi ng bulag, makakakita ako. Kung nanaisin mo, Panginoon, sabi ng kitongin, gagaling ako sa aking ketong. Kung nanaisin. Kung may cancer ka, Lord, kung nanaisin mo, gagaling ako. Pero kung hindi, sana masabi mo, love pa rin kita. At baka madinig mo, sabi sa'yo ng Diyos, love din kita. Love din kita. Ano sabi ni Santa Teresa ng Avila? Pambihira ka naman magmahal. Pinahihirapan mo ngayong kaibigan. Diba, no? Santa yon. Santa nagsabi nun. Ano sabi ng Panginoon? Ganyan talaga. Ganyan talaga. So magandang pananaw yon. Pag ikaw ay nahihirapan, itanong mo, kasalanan ba ito o pagmamahal? Kasalanan ba ito o pagmamahal? Nagdusa si Jesus, hindi dahil meron siyang kasalanan. Nagdusa si Jesus sa laki ng pagmamahal. Amen. After the Mass, after the final blessing, we will have an anointing for those who are sick. If you are not sick, don't go into the line. Ha? Para lang ito sa mga may sakit. Kung wala kang sakit at pipila ka dyan, magkakasakit ka. Ano po? So, huwag kang pumila dyan. Ha? Ikalawa, kanina, konti lang tayo. Ba't bigla kayong dumami? Ano ko? Mahirap yung humabol kayo. Ha? Unahin natin yung mga may sakit. Ano po? Hindi yung nagsasakit-sakitan lang. Ikalawa, kung kayo ay humabol lang, pwede ba? Huwag na kayo umuna. Ano, humabol lang kayo eh. Ano po ba? Ikatlo, as you line up, make 2 lines in the center. I will anoint you with the holy oil for the sick, in your forehead and in your palm. So, pag nakapila kayo dyan, huwag na... Ha? Ganyan na kaagad. Ano po? Tatagal pa tayo. Ha? Ilahad nyo na yung mga palad. Ano po? But as you line up, do not forget the secret. Do not forget the prayer. If you wish, Lord. Yun lang yun. Ano po? Kung nanaisin mo, Panginoon, walang imposible sa Diyos. And lastly, old age is not a sickness. Ha? Hindi sakit yung matanda. Ano po? Bahagi ng mahabang buhay. Pinagpapasalamat yan. Ano po? Hindi yan nirereklamo kay matanda. Ano po? So, hindi yan sakit. Ano po? The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.